So, our topic is all about moving loads. So, kung yung tag-moving loads, example na isang kaning, example sa picture na diri is kaning bus, di ba? So, kaning moving loads, so, naka-apekto na siya sa support diri sa bridge. Example, at point A mo, ay diri at diri na point is maabot siya diri mag-change ang iyang reaction na. So, through moving loads, so, ma-identify na to kung asa ang pinaka-maximum na shear o ang moment niya. So, sa moving loads natay tulo no. Sa first isang single moving load. So, pasabot ani, malocate na to ang maximum maximum moment of course sa midspan. Balik kanina, diri ang ligid. So, muna siya na siya sa center, sa A to B. So, ang maximum shear niya is mo-occur siya when the load is very near sa support, bali dool diri sa B, or usually na nag-assume sila na lie over the support. So, support, so bali diri na diri bali ang ligid niya. So, either the up diri So, bali ang value na is Vmax is equal sa P. Kaniya P. Example ka na P. Then ang kani, pagkuha sa maximum ano diri sa midspan, formula na is yan nila siya PL over 4. Muna siyang formula para makuha maximum kung single siya. Pero itong mga problem karon is double lang tayo kuan. Tulo ka ligid. So next is ang two moving loads na sad. So for two moving loads, the maximum shear occurs at the reaction when the larger load is over that support. So for example, then the maximum moment is given by. So ano siya ang maximum moment? So bali, to get the maximum, first na tayo identify ang iyang kuan, ang resultant. So for example, kani P1, kani ang P2. Then sa P2 natay 10. Then sa P1 is natay 30. So first na ma-identify ang iyang resultant. So kung asang pinakadako na load, naa dito dool ang resultant. For example, diri ang P1 is mo na siya ang pinakadakong load. So naa diri dool ang resultant niya. Na diri So next is to get the maximum, no, nagihatag diri imo rin ni siya ipa-center gani. Bali mo ni siya ang distance diri. Di ba makuha nimo ning value sa x by Varignon's theorem. So later makabalo mo kung saan pagkuha sa value sa x. Then gani, for example, diri ang center line niya, no. Center line. So ipa-center na nimo, dira malocate nimo kung asang pinakadako na moment. So another, mana ka sa P1, din sa P2 na po kay try nimo siya. So ingon diri ang kuan daw na govern daw is na siya sa pinakadako na load. Din sa maximum shear, di ba itungod ra nato ni siya. For example, kani itungod na pa na nimo. Itungod na nimo dira na reaction sa A or diri kung asa pinakadako na result, na dito ang kuan. Mo to pilion sa maximum shear. So another is na siya natay formula na mas dali. Later mabawa nimo ang unsang formula gyud na shortcut method para shortcut formula para ma-solve ang iyang maximum reaction. Ay maximum moment diri sa two moving loads. So next is ang kani 3 or more moving loads. So in general, so mo ni siya no. Di same ra magyapon ni siya sa kuan sa two moving loads kani 3. Kani ang 3 hassle lang siya no kay diri let's say butang nimo diri diri isang ko nimo diri sa point A na reaction. So ag result then diri na pud sa pikas butang nimo. Diri ibutang na pud nimo ning ligid diri ano ba kay bali dagan-dagan nimo ba balis-balis na lang nimo ang location ani. Kung unsa to pinakadakog value, mao na to ang atong gamiton sa maximum shear din ang diri sa maximum moment. Wala tay formula ni kay tulo man gyud siya kabuk. So medyo taas-taas siya. So same ra gyapon atong gibuhat diri sa two moving loads. Ipa-center nimo, i-define nimo ang resultant niya. Basta tong pinakadakog load didto nakadikit ang resultant niya. So i-center lang nimo siya sa center line.
between the resultant and katong pinakadako na load na nidikit sa resultant. So man to siya. So but later mabaw-an niyo kung ang techniques kung asa gyud ang pinakadako na shear ug ang moment tudloan ta mo. So proceed to sa problem, no. Try tag answer. So diretso ta sa Seaboard May 2013. So a simply supported girder of average spans 25 meters. The standard truck load consists of two moving loads. So two moving loads 4.3 meters apart. So bali ang distance aning two moving loads is kani 4.3 apart. The loads are as follows. Kani P1, P2. So, bali mo na siyang drawing niya. Kung dili provided ang drawing, so i-drawing gid niya. So mo na siya ang question. Calculate the maximum support reaction. Calculate the maximum moment in the girder. Calculate the maximum shear at mid-span. Dito wala ko naka-state no kung asa na reaction. So, bali identify na tong duha ka reaction since simply supported lang man eh. So, either A o B. Dito maximum moment in the girder. So, asa gid ang maximum moment no? To moving loads. Dito, gi-state niya na at mid-span daw. So, pilay maximum shear na equivalent. So, try na to siya answer. Number 1. So, natay duha ka case no. Ang case 1 is nga ni ang nawong sa ang location sa load. So, bali mo sangkot nimo sa A. So, let's say A ni siya RA. Let's say RA na siya. So, next nimo ka na is ang iyang resultant, di ba? First nimo i-define ang resultant. Then ang distance x, pila yung distance ato nila. So, to get the value of x by Brignon's theorem, dapat mag-equal ang iyang moment sa resultant ug moment sa duha ka load. Same ano siya. Nag-moment ko at P1. So, padulong dito tanan ang direction sa P1. Diba? So, ato i-consider na isang resultant. So, bali, since equal naman ang moment sa resultant o sa load, so mag-zero na siya since wala na siya yung moment arm, di ba? Zero na siya. So, ato na makonsider is 35.6 o ang resultant o yung moment arm na x. So, the answer, input natin sa calculator is 0.86. So, mana siyang value sa x. So, kung 0.86 na dara, 4.3 minus 0.86, bali 3.44 na siya. Nga ni siyang simply supported beam. Siya, 25 meters ang span. So, case 1 ta, nadarang load. So, ano siya, di ba? Ano siyang placement sa load. Ayan, So, to get the maximum shear, kung unsay reaction diri sa A, muna siya ang atong maximum diri. Based sa, giingon dito sa first slide. Second slide, i-state dito, malocate ang maximum shear. So, to get the reaction, so mag-moment ko diri sa B. Mag-moment ko sa B para makuha na diretso ang A. So, dito ta kailangan makuha ng B kay since 1 man. Naman diri ang load, so naagi diri nag-govern ng load, di ba, sa A. So, bali, by taking summation, moment at B, so, kung sa din nato ang moment arm sa resultant, no? So, pila na? 24.14 nga naman. 25 minus 0.86 makakuha ito 24.14. So by taking summation moment sa B equals to 0, so nag-assume ko na tanan clockwise is positive siya. So bali, since nag-moment ko sa B, makuha na to ang reaction sa A which is ang R1. So padulong dito tanan sa B. So bali, nga ni siya. So, R1 times, ang lunar niya na 25, positive siya kay to the right. Negative 178, so since andri ang pinakamas dalian is, i-consider lang na ito ang resultant. Nga naman, kaning duha ka load, ang nag-represent na is ang resultant na. So, dili na nato niya siya ikaw apilon sa atong kuan. So, diretso na to sa resultant. So, 178 times ang iyang moment arm na 24.14 meters.
So bali negative siya kay tanawa to the left since padulong man siya sa B, di ba? To the left siya man ang negative. So input nato sa calculator, makakuha tawag R1 na 171.88. So naka-conclude ko na mo na siya ang maximum shear, no? Nganong ako na din siya gibaksan kay nga naman. So diri ta sa case 2. Tanawa diri sa case 2. Diri sa case 2. Ang technique ani para mailan gani mo na mo na gina ang maximum na shear is ang moment arm sa resultant. For example, di ba, diri nakadikit diri ang resultant sa P sub 1. Na diri resultant niya. Kung kuhaon nato ang moment arm niya diri padulong diri. Di ba ang distance diri is 3.44 kani? Diba 3.44 na diri? Then kani is 0.86 meters kani diri na part. So pasabot tara diri ang difference ani niya 3.44 diri nag-start padulong diri and sa B. Di ba? Pasabot mas dako ang moment arm ani diri sa case 1 kaysa diri sa case 2 kay ang starting point ani is 0.86 tanawa. Dako ay na siyang nabawas kay 3.44 na daan diri Imagine 25 meters minus 3.44. So darag na siya sa mga 21, no? Nga na, so 21 lagi ng moment arm aning kwan. Case 2. So diri ang moment arm ani diri is 24.14. So mas dako ning result ang moment arm diri sa case 1, di ba? Pasabot na-conclude na ako na mas mo-govern gining case 1 diri i-box din ako diretso kay ang ato ba i-consider ana is ang resultant lang din ang moment arm sa resultant, di ba? Pagkuha na tong reaction sa A. Diri kuha na tong reaction sa B. Ang ato i-consider na isang resultant o ang moment arm niya, di ba? Gamay man siya, so i-prove na to, di ba? I-prove na tong case 2, i-solve na tong case 2. So case 2, ingan ang placement niya. So di ba 21.56 lang siya ang iyang moment arm diri sa resultant. So ato na siya ikuan. So by taking summation moment at A, since RB ato kwaon reaction sa B, so padulong dito tanan sa A. So bali ani siya. Assume ko na tanan clockwise is positive. So negative siya kay to the left, di ba? Negative siya to the left. Positive siya kay clockwise, di ba? Assumption na to positive siya. Unang 178 siya, positive siya 178 din. Negative siya kay to the left, di ba? To the left ang iyang B reaction sa B. So, ang iyang moment arm is 25 meters, then plus positive 178 times ang moment arm niya na 21.6 equals to 0. Do ang result na is so 153 lang 0.51 kilonewton. So sakto to gay na ato ginjayon siya i-box. Di ba? Diri mas dako siya, di ba, kaysa dito So sakto sa number 2, no, calculate the maximum moment no sa girder. So matuingon gay na ato siya i-pa-center, no. Atong reference ani is P sub 1. Ang ato kinahanglan ani is ang value sa R sub 1, di ba? O ang moment arm sa resultant. Kaya naman diri to get the maximum moment, kung niagi ka sa shear and moment in equation, pwede ra nato ni siya i-cut 3 Kung asa ta ato reference dito na to siya i-cut. For example 3 So diri na to i-cut, di ba? Na siya may expose na moment. Pud siya may expose na shear. So para mas dali, diri ingat-ingon lang nato, no. Kuha na to na section. So bali ato ora kinahanglan isang moment arm. Kuha na tong reaction sa A. To get that, by taking summation moment at B is equals to 0. So tanan direction clockwise is positive. Mo na ako assumption. So bali ang moment arm diri sa resultant is padulong sa B. Bali tanan direction padulong sa B since B man tanang moment. Kuha na tong R sub 1. So 12.07 kay nga naman 12.5 minus 0.43 mo na siya ang result, 12.07. So bali kani positive kay to the right siya. Kani negative ni 178 kay to the left.
So times ang yung moment arm na 12.07 equals to 0, makakuha tag R sub 1 na 85.94 kilonewton. Since na naman tayo reaction sa R sub 1, ikat na din nato, makuha na din nato maximum moment. So mo na siya. Pag-cut na to, may expose ang moment, di ba? Kung makuha na tong M sub 1 by taking summation at 0.0, example, 0.0 na dira. Di ba, na-reaction dira na shear. Di na siya, di ba, kay, mag-zero ni siya, di ba, kay ang moment arm niya is 0. So, neglect talaga pa na siya. So, by taking summation at O equals to 0, so, kanila ang ma-consider, di ba? R sub 1 lang ang reaction sa A times ang yung moment arm na 12.07. So, minus kay to the left is equals to 1037.3 kilonewton. So, ingon dito, na-conclude na to na mo na siya ang maximum moment no, sa two moving loads. Kaya ingon dito, kung sa itong pinakadako na value na load, ba na dito nakadikit ang resultant. So, na dito na part ang mag-govern na moment. Bali, ang maximum moment niya. So, no need na to solve this one. Kaning isa ka load pa na 35.6. So, next is ang last na gipangayo na to is sa question is ang maximum shear at midspan. So, sa midspan daw siya niyo or ang maximum shear. So, 3 naman siya. So, shear niya, dili ni siya moment. Maximum shear, ang gipangita, dili maximum moment. Pasabot, itungod na to ang load 3 sa center, sa midspan. So, isolve na din na tong reaction, di ba? Wala na siya kontra, wala na siya case 1, case 2. Kay i-state naman 3 na. Butang na niyang location. Sa midspan na rin siya. 3 midspan na rin siya. So, bali, nga ni siya, by taking summation, so, makakuha taog, 82.8. Mag-cut gyapon ta. Nasa man siya sa midspan, no? Na-adri, possible lang kuhan. So, di ba, pag-cut niyo mo na, yung moment dara, og share. So, share ato i-consider, di ba? Since, by taking summation, makakuha taog, R sub 1, 82.8. Check ninyo. Mag-moment mo diri sa kuhan, sa B. Padulong dito tanan. So, makakuha ta sa A. Makuha na tong reaction sa A. So, 82.88 ang result sa reaction sa A. So, pag makuha na ninyo na, project na ninyo. So, di ba mo na yung share? So, mo na tukwaon karon. So, natay value sa R sub 1, 82.88. So, ang ato rin considered rin, ang R sub 1 lang, di ba? Wala na ilain. So, equivalent na is 82.88 lang. Siya itong final answer sa BMAX. So, ano siya lain ko na mo for kanilang man. So, kung sa value is, mo na po ng BMAX na ito. Mura rin siya gyapog ko ang single moving load. Pero, hingan na siya. Ang thought ba? So, that's it.